Bumisita naman ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa Marikina para makita ang ginagawang proyekto para mabawasan daw ang pagbaha sa lungsod. At live po mula sa Marikina, nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Gerard, ano ba itong proyektong ito na binisita ng Pangulo dyan na posible daw makapagpabawas sa baha? Nandito tayo ngayon sa Marikina kung saan nga pinapagawa itong Pasig Marikina River Channel Improvement Project na ang goal nga ay masolusyonan yung problema sa tuwing malalakas ang pag-ulan. Kaya nga nakikita nyo dito sa aking likuran, merong mga traktora, merong mga backhoe at iba pang mga heavy equipment na ginagamit sa dredging o yung paghuhukay para mas mapalalim pa yung ilog. May mga nakikita rin tayong construction activities dito mismo sa tabi ng ilog para mapalaparan ito. Alam mo siya, phase 4 na ito ng project na nagsimula pa noong 2021. Bahagi ng proyektong ito ang paggawa ng pasilidad para maharang ang tubig na nanggagaling sa Rizal papunta sa Manggahan at ilalabas na lang ito kapag mababa na ang level ng tubig sa Manila Bay. Aabutin pa ng hanggang 2031 bago makumpleto ang proyektong ito. Pero ayon sa mga lokal na opisyal ng Marikina, bagamat nakatulong ang proyektong ito nitong nakaraang mga bagyo at habagat kung saan hindi gaanong tumaas ang baha at mabilis lamang din itong humupa, kakailanganin daw ng mga water catchment facilities o yung parang mga dam sa bandang Rizal. Nitong mga nakaraang bagyo rin daw, malaking tulong ang Wawa Dam sa pagpigil ng mahigit 50% ng tubig na nanggaling sa Sierra Madre. Kailangan daw gumawa pa ng 3 dam para mapigilan pansamantala ang pagbaba ng tubig. May mga nakita ng posibleng paglagyan ng mga dam na ito sa Rodriguez at sa Antipolo. Sa ngayon daw ay ginagawan pa ng feasibility study ang mga dam na ito para mapag-aralan kung paano ang pagpondo rito. Tsaka kanina natanong din si DPWH Secretary Manuel Bonoan tungkol doon sa posibilidad na mabawasan yung kanilang budget sa susunod na taon matapos nga magpresenta ng pribadong sektor na tutulong sila sa paglilinis at paghukay ng mga ilog. Ang sabi ni Secretary Bonoan ay okay lang naman daw sa kanila kung talagang kailangan mabawasan yung kanilang budget, pero sana raw ay makita naman ng mga mambabatas yung halaga, yung worth ng kanilang project na napaka-importante, malaki at marami ang tutulong sa mga residente rito. Talaga namang hindi tayo matapos-tapos sa budget po sa flood control. Yan nga po ang live at express report ni Gerard de la Peña. Mga kapatid, Ruth Cabal po para sa mabilis sa pasada ng mga balitang dapat yung malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.